Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw, no? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay ang talinhaga ng malaking piging o handaan, talinhaga ng malaking piging o handaan, mga ginigiliw. No, ang talinhagang ito ay isang kwento, mga ginigiliw, na kung saan ang isang hari ay naghanda, mga ginigiliw, na kung saan ang handaan na yon ay inaanyayahan niya po ang lahat para makisalo, makiupo sa handaan na yon, mga ginigiliw, no? Subalit yung mga taong inimbitahan, mga ginigiliw, ay hindi po nila binigyan ng importansya, hindi po sila pumunta, mga ginigiliw, dahil yun po ang sinabi ng hari. Ang sabi niya sa kanyang mga lingkod, tawagin nyo yung mga tao at sabihin nyo na may malaking handaan o piging sa aking tahanan, sabi niya po, mga ginigiliw. Kaya alam nyo ang nangyari, mga ginigiliw, yung mga inimbitahan ay hindi po nila tinugon ang imbitasyon ng hari, mga ginigiliw. Katulad ng sinasabi niya po dito sa Lucas, no? Lucas 13, 14. Sabi niya po dito sa Lucas 14:15, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya sa hapag at sinabi nito kay Jesus, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Marami po siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging o handaan, inutusan niya ang kanyang alipin at ipinapasabi sa mga inanyayahan. So, meron ng dating imbitasyon. Sige, puntahan mo na. Puntahan mo na at sabihin mo na yung mga inanyayahan natin sa piging na ito o sa handaan na ito, sabi ng hari. Halina kayo, handa na ang lahat, sabi po ng nautusan. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang dami nilang dahilan, mga ginigiliw. Nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. So yung isang naimbitahan, yung unang naimbitahan, sabi niya na pupuntahan daw niya yung kanyang bukid na binili. Susukayin daw niya ito. So hindi niya binigyan ng importansya yung imbitasyon na yon ng hari, mga ginigiliw. Yung pangalawa naman, at sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. So kailangan daw niyang isingkaw yung mga 5 baka na nabili niya. Yun din ang rason ng pangalawa. Meron na yung sapatos mo dyan? Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako kaya hindi ako makadalo. Sabi naman ng isa, bagong kasal ako kaya hindi ako makadalo. So, yung tatlong klase ng tao na ito, mga ginigiliw, no, hindi po sila tumugon sa imbitasyon ng hari, mga ginigiliw. Katulad din po sa atin ngayon, mga ginigiliw, no. Ito ay imbitasyon din ng ating Panginoon sa ating lahat, na ang kanyang imbitasyon, yung piging na ito, mga ginigiliw, ay sumisimbolo rin ito
sa salita ng Panginoon. Imbitasyon ito ng Panginoon sa ating lahat upang tayo, inaanyayahan po tayo upang pakinggan, dinggin ang magandang balita. Yung handaan na ito, walang iba kundi ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Subalit ang tao, napakarami po silang dahilan, napakarami po silang rason, mga ginigiliw. May kasal ako, ikakasal ako, sinasabi nila, may trabaho ako. Ang daming rason ng tao, mga ginigiliw. Kaya't ang nangyari, mga ginigiliw, ang ginawa ng haring ito, mga ginigiliw, sige, tawagin mo yung mga bilag, bulag, mga pilay, mga pipi, sila ang pakakainin natin, sabi niya po, mga ginigiliw. So yun po, sila yung mga tumanggap, yung mga mahihirap na tao, mga ginigiliw, yung mga poor in spirit, sila yung tumanggap ng imbitasyon, mga ginigiliw. Kaya sabi po ng ating Panginoon sa kanyang salita, mga ginigiliw, lumabas ka sa mga lansangan at mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sabi niya mo. At isa pa, lumabas kang madali sa mansala sa mga lansangan at makikipot na daan na lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag at mga pilay. Sabi niya po, nagawa ko na po lahat ang inyong utos, sabi niya. Kaya sabi niya dito sa 24, sinasabi ko sa inyo, isaman sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Yung handa na yon makakatikim ng aking handa, ang handa na yon na sinasabi ng salita ng Panginoon, mga ginigiliw, ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Yun yung panahon na tayo makakasalo po natin mismo, literal na makakasalo po natin mismo ang ating Panginoong Hesukristo sa malaking handaan na yon, sa lamesa na yon, mga ginigiliw. Kaya ito ay paanyaya po sa atin upang pakinggan po natin ang imbitasyon ng ating Panginoon, ang kanyang salita. Kaya ginagamit niya po ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga pastor upang ibahagi ang kagandahang loob ng Panginoon, ang kanyang imbitasyon, mga ginigiliw. Ang imbitasyon na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na tayo ay sasampalataya sa Kanya, mga ginigiliw, at kikilalanin po natin siyang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, mga ginigiliw. So yun po ang imbitasyon sa atin ng Panginoon ngayon, mga ginigiliw. Yung kanyang salita, mga ginigiliw. Kaya, no, alam nyo, mga ginigiliw, no, habang maaga pa, mga ginigiliw, lumapit tayo sa ating Panginoon. Pakinggan natin ang kanyang salita, tanggapin natin ang kanyang alok na biyaya, ang salita ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya sinabi niya dito, marami sa mga unang naimbitahan, yung mga hindi tumanggap ng paanyaya ng Panginoon, yung mga ayaw tumanggap ng kanyang salita, mga ginigiliw, hindi po sila makakabahagi, mga ginigiliw, sa paghahanda sa piging na gagawin ng ating Panginoon sa kanyang trono, mga ginigiliw, sa kanyang kaharian, mga ginigiliw. Kaya bigyan po natin ng kahalagahan yung imbitasyon na ito sa atin ng Panginoon. Walang iba kundi ang kanyang salita, mga ginigiliw, na ibinigay niya po sa mga pastor, mga ginigiliw, upang kanilang ibahagi sa atin, mga ginigiliw. At yung salita na ito, sumisimbolo po ito
sa buhay ng ating Panginoong Kristo. Ang salita na ito yung magandang balita, na ang magandang balita na ito walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo, na yung kaharian ng Diyos, ginigiliw, ang kaharian ng Diyos na binabanggit dito walang iba kundi ang kanyang salita. Sana po ay pinagpala po tayo mga ginigiliw muli sa umagang ito sa salita ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless everyone. Maraming salamat.